nawawalang batang babae sa Bulacan at ang kanilang mga kamag-anak humihingi na ng tulong. Balot ngayon ng takot at pag-aalala ang ilang mga tiga-Bulacan dahil sa napapabalitang sunod-sunod na pagkawala roon ng mga dalaga. Natatakot kami, lalo may anak akong babae. Kaya mula nung nabalitaan namin, yung anak ko, tuwing papasok, atid sundo ko. Kayo lalabas ng bahay, dyan lang kayo. Talagang nakakatakot. Ang unang kaso ng pagkawala nangyari nitong June 30 sa barangay Tuktukan sa bayan ng Giginto. Ang nawawala ang unika iha ni Gemma na si Casey, 17 anyos. Mauwi na ako ng mga 7 hanggang sa mag-alas 10 na. Wala nang nag-reply sa akin. Hanggang lumipas na ang 24 oras. Wala po talagang sumasagot. Hindi na nagre-ring. Alalang-alala na nga po ako. Hindi na ako makatulog. Isang babaeng anak ko yun ba? Yung aso nga, inahanap pag nawawala, ikaw pa rin. Kaya, mahal na mahal ko talaga yun. Kung pwede lang, kahit lakarin ko, lalakarin ko, mapunta ko lang siya. Kung alam ko kung saan. Ilang araw matapos maiulat ang pagkawala ni Casey, nasundan ito ng isa na namang kaso ng pagkawala sa bayan naman ng Kalumpit. Ang pinakabata sa mga nawawalang dalaga, si Sheila, 14 anyos. Saan ka na baka ako pupunta? Dito lang. Dala po niya yung cellphone ko po ng araw po na yun. Sabi nung anak ko, ba't ala pa si Sheila May? Gabi na. Nagtanong-tanong na po ako sa mga kaibigan. Ang sabi po niya, hindi po sila nakikita. Nagdesisyon silang i-report ang nangyari sa munisipyo. May tumatawag po sa akin sa cellphone. Siya nakakuha ng anak ko. Humingi po sa akin ng 50,000. Saan po ako kukuha ng 50,000? Papatay na lang doon yung anak ko. Hindi rin mapakali ang mga tiga-barangay Tabang sa Giginto matapos maiulat ang pagkawala rin ng isang dalaga sa kanilang barangay, ang 24 anyos na engineer na si Princess Dayan. 10:30 ng umaga, tumawag po yung ka-office mate niya. Tita, may sakit po ba si Ses? Kasi po hindi pumasok. Pumasok, 5:30 ng umaga siya umalis. Tinawagan namin, patay yung cellphone. Nagtatrabaho sa pabrika sa Pulilan, Bulacan si Dayan. Nilalakad lang daw niya ang highway na ito para makasakay ng jeep pamalolos kung saan naghihintay ang shuttle bus ng kanilang kumpanya. Noong umaga, papasok siya ng 5:30. Lumabas siya, doon siya kumanan. Doon sa may patubig. Pag madilim kasi, hindi siya dadaan doon. 5:30 mahaliwanag na eh. Kaya doon siya siguro dumadaan. Sa CCTV footage na nakuha ng aming team nung oras na yon, Anong chinek po namin ng CCTV, lumagpas na ang oras na 6:20, hindi talaga namin nakita ang kanyang mukha. Diyan ko nakikita dumadaan yung gawa po ng minsan bumibili sa akin dito sa tindahan yun. Anong araw po na yun? Napansin niyo ba kung nakadaan pa si Dayan dito? Wala. Nag-report na rin daw sila sa pulis. Agad-agad nating tinawagan at kinausap ang ating provincial director at agad-agad din naman siyang umaksyon. Ayan po, may natagpo ang patay. Hanggang nito lang Miyerkules, may natagpo ang bangkay ng babae sa boundary ng Giginto at Malolos. Babae, mahaba mo. Yan ang sapatos. Red, white blue stripe. Tsaka nakamaong. Nung makita ko na yung picture, hindi naman ganun yung kapayat eh. Kasi ako naniniwala makakarating ang kapatid mo sa ganung lugar. May tumawag po sa akin. Tinanong, anong suot ni Dayan? Sapatos na puti na check ay red. Sapatos. Red. Maong. Tsaka nakamaong. Isang binuksan na po yung bag. Nandun nga po yung vaccine card niya. Pag hindi mo siya makikilala talaga, no, wala namang ginawa, napakabait na bata pa. Pinawian nila ng buhay yung anak ko. Wala namang kalaban-laban. Ang trabaho ng bahay, trabaho, bahay, trabaho. Gusto ko ganun din mangyari sa pumatay sa anak ko. Kung meron man PUI, na-anticipate na natin yung may ganun. Dahil dito, tinauhan na rin ang mga miyembro ng CIDG ang mga lugar kung saan madalas naglalagi ang suspect. Sa trabaho niya ngayon. At sa kalagitnaan ng aming interview,
Dito daw po sa likod. Susunod, burol ng nawawalang babae sa Bulacan na natagpuan ng patay na bulabog. Dahil lang itinuturing na suspect sa nangyari sa dalaga na mataan. Gumagalaw yung mga damuhan, padapa. Yung mga tumuwi dito. Samantala, ang ilang dalagang naiulat ding nawawala. Ikaw po ba itong nasa litrato po? Nakita na rin. Paano sila nakauwi at ano ang tunay na nangyari sa kanila? Ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng mga dalaga sa Bulacan. Patay dito yan, pag lumabas! Sa aming pagbabalik. Sa gitna ng burol ng 24 anyos na si Princess Diane Dayor, ang dalagang nawawala na patay na nung natagpuan. Sa trabaho niya ngayon. Biglang nagkagulo. Dito daw po sa likod. Namataan daw kasi ang suspect sa likod bahay. Padapa. Nakadapa siya saan? Yan, gumagalaw yung mga damuhan. Yung mga tumuwi dito. Mahuli ka rin, Demonyo! Wala ka ng tataasan! Makalipas ang ilang minuto, Patay dito yan, pag lumabas! nahuli ng mga pulis ang itinuturo ng hawak nilang witness na suspect sa pagpatay kay Princess Diane. Siya po yung ating suspect at siya po yung ating sasampahan na kaso. Personal belongings of the victim. Ang nawawala ay yung cellphone at saka wallet. Wala po akong nalaman dun. Kilala po ba yung mismong biktima? Nakakilala lang ako. Natanggi mo na ikaw yung suspect? Opo, tinatanggi ko po. Sa pamilya naman po na nawala. Kung po ano nawala sa kakawala po talaga ako nalaman. Maluwag ang kalooban ko. Nahuli na yung pumatay sa anak ko, sa apo ko. Sa press con din itong Miyerkules, inilantad ng Bulacan PNP na ang isa sa mga nawawalang dalaga natagpuan na. Nandito na siya at napiling na rin po siya ng kanyang pamilya. Hindi naman po ako need na pumunta lang po talaga ako sa kaibigan ko. Tumambay lang po kami. Sakta na po ako sinabi din ng lumaysa po ako. Humingi po ako ng pasensya sa lahat po ng ginawa ko sa pagsagot ko po sa kanila. Hindi ko na po ulitin yun. Ako po'y natutuwa. Para pong dumundag ang puso ko, inakap ko po talaga siya. Samantala, ang isa pa sa mga nawawala na si Casey, nag-post di umano sa kanyang Facebook. Nagpaalam po ako sa mama ko na may bibilin lang po ako. Hindi na po ako bumalik. Pumunta na po ako sa mga kaibigan ko. 4 days po akong nawala. Sinadya ko po na huwag pong sumagot ng mga tawag. Gusto ko pong mapag-isa. Tuwang-tuwa po ako. Halos po hindi ako makagalaw dyan sa naupuan ko pagkakita kong bumaba na siya dito. Gusto ko lang din pong humingi sa kanila ng tawad. Alam ko po sa mga panahon na nawawala po ako, grabe din po yung pag-alala nila sa akin. Usually mga teenagers kasi, ito yung time na sila ay mas nag-assert sila ng kanilang independence. Make sure na alam natin kung ano ang kanilang mga pinagdadaanan, open lines of communication, kung ano yung mga nagiging emotions po ng mga anak ay huwag tayo maging judgmental. We would like to inform the public. Wala po tayong isang incidente dito na merong criminal or group na dumudukot sa mga kabataang kababaihan.